Sa halip na i-live stream na uwi sa executive session ang pagharap ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. There may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. We grant your request, so we will adjourn the session and go into executive session. Pero humarap si Marcos sa media pagkatapos ng executive session. Itinanggi ni Marcos sa mga aligasyon ni dating Congressman Saldico na nagdawit sa kanya sa umano'y may insertion na mahigit 50 billion pesos sa 2023, 2024 at 2025 budget. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Dagdag ni Congressman Marcos na sa ICI na kung gusto nitong imbestigahan ang kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna ng pinaratangan ni Ko ang Pangulo na nasa likod umano ng 100 bilyong pisong insertion sa budget. I don't want to speak on behalf of the ICI. Ayon naman kay outgoing ICI Commissioner Rogelio Singson, hindi sapat na basihan ang mga video ni Ko para ipatawag si Pangulong Marcos. Inulit ni Singson ang imbitasyon ng ICI kay Ko na tumistigo kahit pa online. Ang dami niyang sinabi. Pero anong basis nun? Ganun-ganun na lang ba? Again, that's what happened in the Senate. Nagbanggit ng mga pangalan, isang katerba. When we started interviewing those that were mentioned, talagang walang koneksyon. For either it was highly politically motivated or some other reason, we don't know. Stress at pamilya ang idinahilan ni Singson sa pagbibitiw niya sa pwesto. Bagamat hanggang December 15 pa siya opisyal na bahagi ng ICI. Kung kakailanganin daw siya nito ay handa pa rin siyang tumulong. Ayon kay Singson, sa kasalukuyang porma ng ICI, kulang talaga ang kapangyarihan nito. Kaya nanawagan siya sa Kongreso na ipasa ang anyay upgraded na bersyon ng ICI. Kung sakali, dapat ang mga maging miyembro nito ay mga retired justice o mambabatas. We were absorbing a lot of the flack for something that we have no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala naman kaming power na magpakulong. O di, sino sinisi? ICI. Ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So binatunan lahat sa ICI. Lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Inimbitahan ng ICI si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte pero tinanggihan nito ang imbitasyon ng komisyon. Kwestiyon ni Congressman Duterte ang jurisdiksyon ng komisyon sa kanya. Sabay giit na vague o malabo ang imbitasyon nito. Dapat daw si Pangulong Marcos, kanyang pamilya at si dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng ICI dahil sa mga isinawalat ni Ko. Ginagamit daw ng administrasyon ng ICI bilang political weapon para ilihis ang atensyon ng publiko at pahinain ng pamilya Duterte bago ang eleksyon sa 2028. Tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit biglang dinaga si Pulong? Hindi aniya sapat ang mga general denial at kailangang sumagot siya sa mga tanong tungkol sa paggastos ng pondo sa kanyang distrito. Nauna nang pinaimbestigahan ni Tino sa ICI ang listahan ng 80 proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Sagot naman ni Duterte kay Tino, hindi siya umatras. Sa halip ay umayaw raw siya sa palabas. Ayon naman sa ICI, igagalang nila ang posisyon ni Congressman Duterte pero malinaw raw ang kanilang mandato na imbestigahan ang mga infrastructure project ng gobyerno at lahat ng responsable dito. Tuloy raw ang trabaho hanggat hindi idinedeklara ng korte na walang bisa ang ICI.